ready! GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Mga kapuso, bahagyang humina ang Typhoon Ruby ayon sa Pag-asa pero mapaminsala pa rin po yan mga kapuso. Nakataas pa rin ang signal number 3 dyan sa mga probinsya ng Catanduanes, Albay, Burias Island, Sorsogon, Masbate, Ticao Island sa Luzon. Signal number 3 din po sa Northern Samar, Eastern Samar, Samar at Bilira naman sa Visayas. Mga kapuso, maging I am ready sa masungit na panahon sa mga susunod na oras at sa malakas na hangin kayang magpatumba ng malalaking puno at mga bahay na gawa sa konkreto. Sa mga nakatira naman sa coastal areas, mahigit 4 na metrong taas ng alon o ng storm surge o yung pong daluyong ang posibleng maranasan. Signal number 2 naman sa probinsya ng Camarines Sur at Romblon, dyan sa Luzon. Sa Visayas, signal number 2 rin sa Aklan, Capiz, Northern Cebu, kasamang Cebu City, Bantayan Island, Leyte at Southern Leyte. 3 metrong taas po ng daluyong ang posibleng maranasan sa mga coastal areas na binanggit natin. Storm signal number 1 naman sa Southern Quezon, Camarines Norte, Batangas, Marinduque, Oriental Mindoro at Oriental o Occidental Mindoro dyan sa Luzon. Pati na sa Antique, Iloilo, Guimaras, northern part ng Negros Province, rest of Cebu hanggang dyan po sa may Bohol sa Visayas. Signal number 1 din sa Surigao del Norte, Siargao Island at Dinagat Province naman sa Mindanao. Sa lahat ng mga lugar na may signal, maging alerto po sa malalakas na hangin, ulan at posibleng flash flood at landslide. Sa uling taya ng Project NOAA, meron ng mga lugar na isinailalim sa Storm Surge Advisory number 4. Ibig sabihin po niyan, posibleng umabot ng hanggang 5 metro ang daluyong o taas ng storm surge dyan. Sa ilalim naman ng Storm Surge Advisory number 3, hanggang 4 na metro ang taas ng daluyong habang 3 metro naman ang asahan sa mga nasa ilalim ng Storm Surge Advisory number 2 at hanggang 2 metrong daluyong naman sa Storm Surge Advisory number 1. Para malaman kung may Storm Surge Advisory sa inyong lugar, bisitahin ang iamready.ph. Dahil sa Bagyong Ruby, delikadong pumalaot sa seaboards ng Northern Luzon at sa buong seaboards ng Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat ng seaboards ng Visayas. Sa forecast track ng Pag-asa, pagkatapos nitong tumama sa Northern Samar mamayang gabi, dadaanan po nito ang northern part ng Masbate, between Sorsogon and Masbate, bukas ng umaga. Sa hapon, tatawid naman ito ng probinsya ng Romblon at dadaan naman dito sa may Northern Mindoro sa Lunes ng madaling araw. Sa Lunes ng hapon, patungo na ito ng West Philippine Sea. So habang nasa may Mindoro yan mga kapuso, yan po yung lugar na malapit dito sa Metro Manila at ilang bahagi ng Southern Tagalog Provinces. Bahagyang may pagkakaiba ang forecast track ng Pag-asa at ng US Joint Typhoon Warning Center para sa Bagyo na Ruby. Ito pong dilaw yung Pag-asa at itong pula ang sa JTWC. Sa track ng JTWC, matapos tumama dito sa may Samar ngayong gabi, sunod naman itong tutumbukin ang probinsya ng Sorsogon bukas ng hapon. Sa Lunes ng madaling araw, tatama itong muli dito sa may southern part ng Quezon Province. Tatawid ng probinsya ng Marinduque sa hapon, dadaanan ang Batangas Lunes ng gabi at sa Martes, patungo na ito ng West Philippine Sea. Kaya mas malapit po yung track ng JTWC dito sa Maynila. Kaya ngayon pa lang po mga kapuso, maging I am ready na tayo. Huling namata ng Pag-asa ang mata ng Bagyong Ruby, 100 kilometers na lamang sa may silangan ng Dolores, Eastern Samar. Bahagyang humina to pero malakas pa rin po yung 175 kilometers per hour na dala nitong hangin malapit sa gitna at bugsong umaabot pa rin ng 210 kilometers per hour. Mabagal itong kikilos sa Pakanluran, 16 kilometers per hour. Sa datos ng The Weather Company, asahan din po ang maghapong ulan dyan sa Northern Luzon, habang sa hapon naman asahan ang ulan sa Central Luzon at malaking bahagi rin ng Mindanao. Sa Metro Manila, tataas na ang tsansa ng ulan simula bukas ng tanghali hanggang sa gabihan at inaasahan na magpapatuloy sa susunod na 2 araw, Lunes hanggang Martes. At Mang Tani, nabanggit niyo po nasa 100 kilometers na lang ang layo ng Bagyong Ruby mula sa bayan ng Dolores. Mga anong oras po ito expected maglandfall? At gaya po ng Bagyong Yolanda na 6 na beses naglandfall, ano po ang nakikita dito kay Ruby? Mga ilang beses po maglalandfall din? So kung ito, Jiggy, kung ito ay tumatakbo ng halos 16 kilometers per hour sa 100, so mga 3 oras. So sa pagitan ng alas 8 hanggang alas 10,
maaaring tumama yung sentro ng bagyo dito sa may pagitan ng Eastern Samar at Northern Samar. At pagkatapos niya maglandfall, tatawirin yan itong sa Northern Samar Province at posibleng maglandfall uli yan dito sa may Burias Island o kung hindi man dito sa may southern part ng Sorsogon o kaya dito sa may Masbate. Pagkatapos tatawid uli yan, posibleng dito sa may Romblon o kaya naman ay sa Marinduque, pero most likely maglalandfall uli yan dito sa may Mindoro, Oriental Mindoro, at pagkatapos yan, tuloy-tuloy na yan, pupunta ng West Philippine Sea. So kung titingnan natin, siguro mga 3 hanggang 4 na beses magla-landfall. Ito, Jiggy, ay maganda dahil habang tumatama, syempre, yung bagyo sa lupa, kahit papano ay may posibilidad na ito ay humina pa. So yung 175, pagtawid niyan sa dito sa may northern part ng Samar, mataas ang posibilidad na sana ay bahagyang humina ito bago tumama uli sa mga susunod na probinsya dito sa iba pang bahagi ng ating bansa. Yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz, magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News.